I don't give a fuck what you say. So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and sad to say guys, medyo hindi masyadong maganda ang ating pag-uusapan sa kayo. Pero syempre babawi tayo sa dulo, no? Pag-usapan muna natin guys yung live streaming po ni na Beshi kasama si Kalinga Prab po, ano? And yun na nga, parang nabanggit doon na ititigil muna ang programa na EDSI. Gawa nga po ng maingay daw. Maingay talaga ang paligid ng EDSI. And of course, alam naman natin lahat kung saan nag-umpisa yan, no? At hindi natin ini-expect din na magkakaroon ng ganitong resulta. Kasi akala ko kasi din nung una, parang simple lang yung umpisa po, ano, dahil lang sa nag-comment na basher, and then nagsanga-sanga na dahil lang din sa pagpapaabot ng mga balita doon sa magkabilaang panig nung nag-uumpugan hanggang sa hindi na po natigil. And meron na rin pumapasok ngayon na taga labas na community, which is yung Reyna community, sumasawsaw na rin guys. So, yun ang isang nakakalungkot na balita kasi napagpipiyastahan ang EDSI ngayon, no? At actually, tatlong faction na yung mga involved. Merong panig lang kay Edu, merong panig lang kay Viancy, pero the best na faction is yung naniniwala sa EDSI mismo po, ano? Yun. Kaya, after yun, masama. Meron pang pumapasok na tagalabas ng Kalingap community at sumasawsaw. Na-discuss po yan ni Kuya Val. So yan guys, panoorin nyo po yung channel ni Kuya Val at malalaman nyo doon kung sino yung grupo na yan, isang community na yan na sumasawsaw sa ngayon sa Kalingap at ang target nga po ay ang EDSI. So yun guys, and so yun, bago tayo mag-umpisa, syempre huwag natin kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val and Ate Edna, and of course, Kalingap Prab. So guys, samahan po ninyo ako, and kung maaari, huwag kalimutang pindutin yung like button bago tayo mag-umpisa. So, let's go! Yes, sir. Kailan daw yung MC? May mga issue sa paligid. Waiting sa MC. Dami yung before wag kang mag-bash. Yung basher na yung mga Ano po kasi maingay pa ngayon sa paligid ng FC eh. Ewan ko nang gusto ko tahimik. Bakit ba umingay ang FC? Parang umingay yung parang nangyari sa Mikris. Siguro maganda gawin. So yun guys, kahit si Kalinga Prab nagtatanong kung paano daw umingay ang EDSI po, ano. And of course, I'm sure alam na niya ngayon, no. And imposible din kasi na hindi magsasalita si Kalingap Edu diyan tungkol sa kahit sa off-cam, syempre pag-uusapan nila yan. Dahil wala nang tigil eh. Kumbaga talagang tinuloy-tuloy na. At isa lang naman nakakalungkot dito guys, is wala namang problema. Sa totoo lang, no? Wala namang problema si Viancy kay Edu. Wala rin namang problema si Edu kay Viancy. Bakit yung mga nakapaligid? Sila yung namang problema. Yun naman saklap dun eh. And isa pang nakakalungkot, syempre, pang 25 na months rin na dapat guys, no? And I'm sure maraming nag-aabang dyan. Ang problema, naapektuhan yung programa guys, pinatigil, and hindi natin alam ngayon kung kailan ito ibabalik. Kung kailan titigil yung mga nag-iingay. So, tumigil na kayo. Well, ganun talaga guys. Hindi natin minsan ini-expect na grabe, EDSI pa naman yung naiwan before nung pinatigil yung iba. And then,
Ngayon na nagbalikan na yung iba, ay EDSI naman ang natigil. Parang rotation yata itong nangyayari dito, no? Well, alam naman natin pinag-umpisahan. So, yun lang naman ang nakakalungkot. So, tuloy po natin. Natigil ba? Natigil. Loko, mas kinong best. Hindi, di ba nag-stop lahat? Di ba ni-stop na? Nag-okay na bago ulit, no? Okay baga? Papahinga lang. Nagpahinga lang. Sinasala lang yung mga ano. Tapos chip 3, pagbalik ng LC niya, hindi okay na naman. Yes. Isang paliwanag So yun guys, so ang naging resulta dyan is alam nyo rin kung ano yung karaban na tinatawag po, no? Kalingap Radyo Balita. So yan ay isang programa ni Kuya Bal na kung saan yung mga medyo may problema na mga Kalingap partners, yung mga ganyan ay pinaakyat po. Kumbaga ay kinakausap ng live interview and ito nga parang si Boss JP ang inimbitahan. Kanya nga lang nag-message siya which is kinumpleto naman niya yung kanyang mensahe, parang yung buong kasagutan ng mga itatanong sa kanya. So, hindi na nila kailangang paakyatin pa ng live na interview. At ito pakinggan po natin kung ano yung mga mensahe ni JP dahil siya yung isang nai-involve po dito kasama si Dr. Love. So, yun guys. Pakinggan po natin ito. ko lang last itong salita ko. Wala akong GC, kung anong GC na yan. At sa mga hindi maniwala sa akin, problema nyo na yon. My last word back to Charity na ako. Gusto ko tahimik na buhay. Ayun. So, sinagot na ni Bro JP na wala daw siya GC na kinabibilangan. So, yun lang naman ang gusto nating marinig. Kung totoo ba yung nasabi nga ni Dr. Love na kabilang siya doon sa GC na yon. So, syempre, ang tanong natin, paano naman nasabi ni Dr. Love yun? Yun. Kung wala din siyang prueba. Tama, So, syempre, tama. may prueba din yun. Pero dahil sa sinabi ni Bro JP na wala naman daw siya doon sa GC na yon at gusto niya na ng tahimik na buhay at magbabago na siya ng, back to charity na daw siya. Well, it's good. Oo. Walang so, yun problema. Na natin. Oo. Walang problema doon. Walang problema. So yun guys, ang mensahe po ni ni Idol JP ay hindi raw totoo nakasali sa isang GC or group chat na binabanggit ni Dr. Love sa kanyang pagla-live po So yan, sinagot niya yon. And so ngayon dahil dahil itinanggi ni Boss JP ay kailangan na mas maganda siguro kung ilabas ni Dr. Love yung pruweba po kasi kapag hindi naglabas ng katibayan si Dr. Love, matagal bago ito matapos guys kasi si JP parang na siya kumbaga naglaylo na, kumbaga mag-iibang na raw siya. Na parang sinasabi na rin yan na mag-iiba na siya ng content, kumbaga back to charity na siya kasi lately guys na siya sa mga love team, most especially sa EDSI siya nakatutok, no? So, yun. At okay naman. Okay yung plano niya na yun. So, naiwan na lang sa ere ngayon na kailangan siguro kausapin or maglabas ng pruweba kasi hindi naman siguro masasabi ni Dr. Love sa live niya na kasama si Boss JP Alibio sa isang GC na yun kung wala siyang pinanghahawakan. Diba guys? And para matapos na lahat, kasi natigil na nga yung programa ng EDSI gawa ng sa mga nangyayari na yan. So para matapos na, labas na ni Dr. Love yung pruweba niya. And kung sakali naman siguro na wala siyang mailalabas, pag-usapan na lang yan. Kumbaga ayusin ng maayos mo para manahimik na ulit yung paligid kasi ang nangyayari kasi ang nag-ingay taga-EDSI pa rin. Okay lang sana din kung tagalabas. Kumbaga hindi masyadong mapapansin, kaya lang kung sino yung mga nasa malapit, sila rin yung nag-ingay, which is may kanya-kanyang rason sila guys. May kanya-kanya silang ipinaglalaban din naman.
Kaya sila nag-ingay. Hindi naman siguro sila mag-iingay basta kung wala silang malaking rason. Yun lang ang talagang pagkakaintindi ko ron kasi sinundan ko rin guys yung yung mga pagla-live po nila And nung una nag-reaction din ako pero hindi ko na sinundan kasi medyo palalim na ng palalim and hindi ko na alam kung ano yung mga GC na pinag-uusapan kasi puro mga blind item na yung mga nangyayari. So mahirap ng reaksyonan yung mga ganung bagay kasi wala nang mga nakikitang pruweba. So, yun na lang siguro ang tanging paraan ngayon para matapos na. It's either maglabas si Dr. Lab ng pruweba niya, na kasama nga si JP sa GC na binabanggit nga po niya, na parang one-sided. Ganun po yung mga And if ever na wala siyang mailabas, ay ayusin na lang nila yan. Di ba guys, sangayon ba kayo dun? Para matapos na lahat. So, tuloy natin to. Problema. So, hindi na siya kailangan paakyatin pa kasi sinagot na niya. Yeah, sinagot na niya na hindi siya kabilang at walang GC na kung anong GC daw ba yun. Give him the benefit of the doubt. So, paniwalaan natin siya for now. Ayun. Yan, naintindihan ko yung sinabi ni Teacher Ed na paniwalaan natin for now. For now, ibig sabihin, sa ngayon lang. Kasi hanggat hindi pa naglalabas si Dr. Lab, pagka may nailabas si Dr. Lab na katibayan, magbabago yung sitwasyon. So, yun ang abangan natin guys. Sana gawin na nila kagad para matapos na, no? Sisigit na niya. Ano sabi mo doon? Kung, yun nga, sinabi na nga ni JP na wala siya doon sa GC na yun. So, dapat si Dr. Lab magpaliwanag. Bakit niya nasabi naman yun na nandoon saan nang galing yung pinagkuhaan niya ng info na yun. Kasi, bakit nagkaroon? Well, nabanggit nga ni Dr. Lab sa live niya na binabantayan niya yung mga GC. So, siguro kung talagang binabantayan niya at nababantayan niya yung mga GC, talagang malupit, matindi, Dahil bago mabantayan ang mga GC, it's either sumama ka sa GC or may mga spy ka na papapasukin sa GC. Yun lang naman ay sarili kong opinion para mabantayan mo ang isang GC kasi ang GC may mga private group, may mga public, yung mga ganyan. Pero sigurado yung mga GC na ganyan is private, no? And hindi mo naman mababasa or maririnig kung ano mga pinag-uusapan doon kung hindi ka muna sasali doon or meron kang espya na nandun sa loob ng GC na yon. Yun lang ang tanging paraan para mabantayan mo ang bawat GC. Kumbaga, sarili kong lang to guys, idea. And handa naman akong makinig kung may magko-correct po sa akin, no? Kung meron pang ibang paraan. So yun lang. Hindi ko sinasabi na si Dr. Lab ay sumali sa mga GC na din na yun para malaman niya po Kumbaga sinabi ko lang, ini-explain ko lang kung ano yung mga paraan para makapagbantay ka ng mga GC. Yun lang naman yung paraan doon. Ng ganong salita si Dr. Lab na may GC na kasama doon si JP. Pero nabanggit na nga ni JP na wala siya doon. So, para sa akin, maganda kasi alam naman natin na bawal talaga na mayroong GC na kasamahan ng mga... May isa pang pahabol. Isa pang pahabol, wala akong sponsor na EDSI. Kung meron man taga-EDSI na nagpapakulay sa akin, pera nila yon. Salamat sa inyong suporta. No need na aakyat pa ako. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Yun. Sabi ni JP. Wala naman tayong sinabi about sa sponsor. Wala naman about sa mga nag-thumbnail sa thumbnail namin dito. Oo, yung bakit nasa GC.
kung nandun nga siya, kasi hindi naman natin alam. Kumbaga, nag-base lang tayo doon sa information, so announcement o naisiwalat ni Dr. Love na nandun nga si Bro JP sa GC ng mga anti-fiance. Diba? Yun. Kaya nga sabi natin, bakit naandun si Bro JP? Ibawal yon. Nasa rules yun na tayo, ng mga reactors, charity vloggers, hindi tayo dapat kasama sa mga GC ng mga Correct. sponsors, hindi tayo dapat nandun. Tama. So yan guys, nakakalungkot lang, no? Kasi may mga nagbabatuhan sila ng mga salita and ang tanging makakalutas dyan, yun nga nasabi ko na rin actually kanina, no? Ang tanging makakalutas dyan is maglabas na sila ng mga prueba and kung wala silang may labas, di itigilan na lang nila yung yung mga pag-iingay na ganyan po, ano. Actually, makakapagtaka lang kasi kung bakit biglang nagkaganon. Nag-umpisa lang sa maliit na problema. Tapos bigla na lang boom. 'Di ba? Kumbaga parang parang dati nang may mga kumukulo eh, no? Kaya kaunting spark lang, sabog ka agad. Parang so, hindi po bulong 'yon Kumbaga sarili kong lang opinion guys. And yan guys, para makabawi-bawi naman po tayo, gusto kong balikan yung part 90 na monthsary po nila, dahil ito kakaiba yung kilig nila rito dalawa dahil yung pagpunta ni Kalingap Edo sa Manila ay may pinagsilosan pala si Biancy. At alam nyo na ito. Kaya lang, if ever na gusto nyo pa rin panoorin ulit, then samahan nyo ako. Ngayon, kung kabisado nyo na, okay lang naman na mag-skip na guys. So, ito. Yung kinita. Ha? Nasabi ko man baga kung sino yung inaano pag naalis kapag napamanila kayo. Wala. Sino yun? Bakit na kailangan? Hindi. Para di ako mag-overthink. Huwag mo na akong pagdudahan. Ang cute naman. Para di ako mag-overthink. Hindi pa ba sapat yung mga effort ko dati? Dati? Hanggang doon na lang pala yun dati. Ang dati lang. Ngayon din. Ha? Yari ka. Sabi ka. Hanggang ngayon. Kaya nga Yan. nandito ako. Pero di mo sinasabi kung sino yung kinita mo doon. Di ka pa nag-update na mapa Manila ka. Wala pa rin chat eh. So, basta makikilala mo din siya sa tamang panahon. Mhm. Sige. Sige. Mag-overthink na lang pala muna. Anong selos Dapat ay masaya ka at nandito ako. Dapat celebrate na lang natin yung monthsary. Kahit medyo late. Yun na lang siguro. Baguhin na natin ang usapan. Overthink ka muna. Kamusta ka dito ng Grabe yung ulan. Okay lang. Gawin man. Ayan na, nagbago na yung timpla. Kasi naman ayaw pa sabihin ko sino yung minute niya na na babae sa Manila, di ba guys? Kumbaga para matapos na, huwag nang pahabain kasi mag-overthink na nga si Mami Biancy. Alam niyo guys, ang cute nila no? Kung in real life, ganyan magselo si Biancy, grabe. Yung iba kasi, yung iba, pagka nagselos, may kasamang may kasamang pisikalan, di ba guys? Huwag naman sana mangyari sa kanila, di ba? Grabe. Kumusta ka? Wala na. Grabe. Nalungkot na. Ayaw mo talagang sabihin. Panoorin mo na lang. Saan ko panoorin yan? Pag na-upload. Grabe. Kung hindi ka magsiselos, alam ko yan. Maano ka man? Matiisin ka man. Matiisin ka. Tiisin. Wag ganun.
Kahit alam mo na matiisin sa babae, pagka nagsiselos yan at may pinagdududahan, ayusin na kaagad, di ba? Kumbaga, para hindi lumaki, di ba guys? Well, hindi natin alam kung yan ba ay talagang totohanan na nagsiselos. Kasi once nagsiselos na ang isang lalaki o isang babae, talagang malalim na yung pagmamahal niyan. Minsan nga, kahit sa kaibigan, magsiselos ka, di ba? Pagka may kaibigan ka, tapos nagkakaroon siya ng panibagong kaibigan, minsan makakaramdam ka ng pagselos pag siya na yung binibigyan ng attention, how much more pagka mga ganyan na yung yung magsyota na sabi ka nila, mas matindi yung selos na mararamdaman dyan, di ba guys? Ising ganun. Kumusta ka dito ng mga nakaraan? Ay, huwag mong isipin yun, isa lang sa mahalagang tao sa buhay ko. Pinakamahalaga. Sabi mo kanina baga. Ayun! Sa pinakamahalaga, isa ka rin. Uy. Sama mo na ikaw. Dalawa na. Uy! May ganun ba? Uy, Grabe. pero selos tayo. Bakit? Sabihin mo lang naman kasi. Bakit kailangan mo pa mag-ano? Wala kang tiwala eh. Magtiwala ka kasi. Wala na akong gagawin masama. Na ikaka-ano mo. Ikaka-hurt ng feelings. Talaga lang ha. Grabe. Actually, naintindihan ko si Kalingap Edu na kailangan magtiwala si Biancy sa kanya at wala siyang gagawing kakasama, ano? Pero syempre, pag nakita mo na nagsiselos na, ano yun mo na? Ayusin mo na kaagad, di ba? Hindi naman magsiselos sa isang babae kung hindi ka love niyan. Nako. Gusto mo talaga malaman? Yan na. Siya ay Si M. Uy. Controversial yung M na yan. Sino yan si M? Pambira. Dito lang yun eh. Kapatid ko. Tumingin ka ba yan? Ayan. Nga pala. Ganda. Actually, yung kapatid ni Papa Eds, dami nagka-crush kaya dun. Umpisa nung pinakita siya sa video. Ang dami kong nababasa mga comment, mga nagko-comment dun sa aking channel po yun, marami nagkaka-crush. Marami nagagandahan. Cute kasi. Maganda talaga yung kapatid niya. Lalo pagka ngumingiti, yung naniningkit yung kanyang mga mata lalong nagiging cute at lalong gumaganda. Di ba guys? Ibang M. Ibang M yung nasa isip ka eh. Ayan na, okay na. Bihira ka. Bihira. Ano? Bakit? Okay ka lang? Ah, Naiyak ka. Hindi ako. mukhang naluha si Biancy sa saya kasi mali yung kanyang iniisip. Yun lang. Iyak. Ano mo yan? Nakipagkita na lang rin kami sa kapatid ko kasi sayang yung opportunity na andun na lang rin kami. Saka Yes. malapit lang naman siya dun sa lugar namin kaya bakit hindi, di ba? Bihira man lang siyang umuwi. At isang taon na nga natin hindi na uwi. At siyempre, kahit pa paano, namimiss ko rin yung kapatid ko. Yan. Tama naman. Kumbaga, sa totoo lang, wala naman silang problema. Kanya ka lang. Ang importante kasi talaga is maging open sa lahat, di ba? Kumbaga, pag-usapan ng maayos, kapag ka nagsiselos, open, dapat yung transparency, kumbaga. Dahil minsan, hindi natin alam. Nag-iisip na pala, nag-overthink na pala yung isang side, mapababae, lalaki. Pwedeng magkaganon Pag naramdaman mo na na umaabot na sa ganung sitwasyon, magana ka na, pag-usapan nyo na. Di ba guys?
And yun lang ang topic natin for today. Pero sana guys, sana matapos na yung mga nag-iingay, yung mga nagbabangayan sa social media kasi may mga sumasakay na eh. May mga sumasakay ng tagalabas ng kalingap and sa mga hindi pa nakakaalam, mas magandang panoorin nyo po sa channel ni Kuya Val po dahil well, yung isang pinakamatinding basher ni Viancy dati na si yun ba yun? Yung mapanlait talaga na nakipagbati na sa kalingap. Yun ngayon, guys. Siya naman ngayon yung kumakalaban doon sa community na yun na dating kasamahan niya. Kumbaga, nagkalabo-labo na rin sila, guys. Yun naman yung sumasangga ngayon sa kumakalaban sa kalingap. And, okay yun. At least na-realize nung dating basher ni Viancy na mali yung kanyang mga pinaggagawa kay Viancy. Kumbaga siguro napilitan lang din dati dahil baka sinasabihan siya ng community na yon na ganun ang gawin niya. Siyempre, for the views. Mga ganun bagay ba guys. And so yun, hanggang dito na lang ulit and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. And kahit ganito medyo malungkot, gusto ko pa rin batiin guys. Batiin natin ang EDC ng happy 25th month sa Risa yan. Yan lang. And kita-kita ulit tayo. So, bye-bye muna. Bye.